Magandang umaga, magandang hapon po sa lahat from the Philippines. From Barile, mga kamag-anak ko na mga kausin sa Barile, maayong hapon sa inyong tanan. Mga kausin po sa Bantayan, Cebu, maayong hapon kaninyong tanan. Mga kausin sa Mandawi, maayong hapon sa inyong tanan. Ug mga Catalunya, sa side ako, sa nanay nako. Mga akong mga igagaw o mga kaliwat sa diha sa yuta na natauhan ni Lapu-Lapu. Okay, Bernard Magtibay, maayong hapon sa tanan ng mga taga-Panay, taga Negros, Occidental Oriental, sa Siquijor, Dumaguete, sa Bohol, sa lugar ng asawa ko, diyan sa Talibon. Magandang hapon, maayong hapon, maadyong hapon. Dadyon ka mo sa Bujol. Tapos sa Cebu, sa Waray-Waray, maupay nga kulop sa mga waray-waray ng mga kabugto ko. Pag-usapan po natin sa ngayon ay ang tanong, bakit tumalon mula 41% noong nakaraang taon, mula pa 2024, tumalon noon 41% lamang, wala pang kalahati, ang ayaw sa impeachment laban kay Sara. Pero ngayon, bakit 53% na ang ayaw na ma-impeach si Sara? Ano kaya ang dahilan? Pag-usapan natin kung anong dahilan. At bakit naman ganun kalaki ang talon mula sa nakaraan? Isa lang po ang nakikita kong rason dito. Dalawang rason. Una, hindi mahalaga ang impeachment sa mga karamihan sa tao sa Pilipino. Pangalawa, ang tingin talaga ng karamihan ay kulang-kulang ang ebidensya ninyo. Pangatlo, mas gustuhin pa ng mga tao na asikasuhin ninyo yung problema sa krisis. Diyos ko, namamatay na halos lahat ng negosyo na maliliit na umpisa na namamatay. Ang hirap kaya magpatayo ng negosyo na magsimula. Biro mo naman, nagbayad yan ng business permit. Bawat isa. Pagkatapos hindi pa makabawi, magsasara. Grabe, ginawa nito. Tapos, ang pakiwari ko sa mga taga Malacanang at mga kakampi ni Bongbong, okay lang sa kanila. Kasi maintindihan naman ng tao yan eh. Mataas naman talaga presyo ng ng gasolina. Tsaka krudo. Guys. Di ba? Ako, ang grandma ko. Oh, yeah. Say hi and hello to them. Oh. Don't tell, guys. Don't tell, guys. So, yan po ang ating worry ngayon. Ang impeachment po ay nagkaroon ng reflection kung ano ba talaga ang ekonomiya ng bansa. Sigurado ako na karamihan sa ayaw ay hindi dahil sa gusto ni Sara, kundi dahil na sila, nadadamay na sila sa kabubuhan ni BBM. Hindi alam, hanggang ngayon, hindi alam kung anong gagawin sa mga ekonomiya. Ang dami na, ulitin ko lang, ang dami na mga maliliit na negosyo ang namatay. Kung namatay bang yun, ilan kaya sa bawat negosyo maliliit ang natanggalan na wala ng trabaho mga tao? Napakahirap kaya bang tayo ng negosyo? Kahit maliit lang. Tapos sisirain mo lang dahil sa taas ng gasolina. Mapipilitan sila magsara. Kasi nga, unang-una, wala nang bibili. Sino bibili papunta sa kanila? Ang mahal-mahal na pamasahe. Papunta sa mga kainan. Marami ng restaurant din na nagsara. Ang pinakahuli dyan, baka wala na mag-aral. Bababagsak ang mag-aral sa sunod na opening. Mapupuno yung mall. Ang mall kaya makasustain. Baka magsasara na rin ang mga mall natin. Kasi wala na rin mga negosyante na magtatayo ng negosyo sa loob ng mall. Lugi lahat. Grabe naman.
Ulitin ko lang, binlag ko kanina, hindi nila ginagawa ng ganun tama. Ganun ang tama ng sinasabi ko. Ngayon, analisahin natin. Itong kapalpakan nila, mas inuuna pa nilang impeachment kasi. Alam naman nila na mas matindi sa tao sa ngayon. Ang gasolina, ang krudo, sobrang taas. O, tingnan mo, pakinggan natin ito si Lucarit Luistro. Kamag-anak ba ito ni Arvin Luistro? Na ang asawa niya, rape, ginakusa ng dalawang rape, tinago niya mister niya. O, pakinggan natin si tinira siya ni Karen Davila. I don't think so because it was intended. Frankly speaking, do you believe that it was a mistake to use mini trial? I don't think so because it was intended to make a clear distinction between what the people are watching in TV with respect to the trial that is happening in the Senate. Because how else will you explain that to the ordinary people? Ang nakatatak sa isip ng tao ay yung trial, I use mini trial to make them understand, ito pala maliit na proseso compared doon sa nangyayari sa Senado, which is the real trial. No? Mas inuuna ba pa yung krisis sa bansa? Mas inuuna pa mayan? Mali ka pa, mini trial pang binabanggit mo. O pakinggan natin si Karen Davila. Oh, but this is not a trial. That's the problem. What you are doing is not a trial, right? I mean, That's correct. a trial determines guilt or innocence. So technically, the word trial is wrong. Perhaps it is misplaced, but it has reference to a structured process of investigating and giving opportunity to both parties to present their respective evidence, no? Frankly speaking, do you believe that it was So wala na. Kibang na yan si Luistro na yan. Ang gusto lang naman yan, makatanggap ng AX mula kay speaker, ng AKAP mula kay speaker. Ano pa, tumatanggap ng pera yan kay Sandro Marcos, kay gano'n siya katindi. Tingnan naman natin itong ang kasunod na istorya natin. Ito naman, pakinggan lang muna natin sandali. Itong inuuna pa kasi nilang impeachment. Ito, pakinggan natin si Atty. Domingo Cayosa na dating presidente ng ng Integrated Bar of the Philippines. Kung ano namang pinagbabanggit dito. Piling magaling. Hoy, Doming Cayosa, piling magaling. Ayan. Dun sa alegasyon na Kaya hindi naman po ba sila lumalampas sa kanilang mandato? malinaw naman sa Ulitin natin para Order maintindihan ng, ninyo. And proceedings, pero may mga Good morning, DJ Chacha. Good morning, Maricel. At Good morning po. umaga sa ating kababayan. Salamat po sa panahon ngayong umaga, attorney. So ito nga po pinag-uusapan ngayon, ito pong hakbang ng House Justice Committee kung saan ipinasabi na po itong salin ni VP Sara mula po sa Office of the Ombudsman bilang bahagi pa rin po nitong impeachment proceedings. Pero may mga nagsasabi na parang legally hindi daw dapat ginawa iyon bilang isang constitutional law expert, attorney, para po sa inyo. Expert! May limitasyon nga po ba itong kapangyarihan ng Kamara, ng House Justice Committee? Kung meron man, hanggang saan lang po sila? O di kaya, hindi naman po ba sila lumalampas sa kanilang mandato? Ano klase ito? Tinawag na expert yan? Debate ka tayo, Doming Cayosa. Malinaw naman sa poder ng mga mambabatas kung nagsasagawa sila ng pagdinig o investigasyon kagaya nitong impeachment case. Meron naman silang plenary power na magsubpina ng mga dokumento. Ang problema sa iyo, Cayosa, una, anti-Sara ka. Kaya ayaw mo magsalita ng mga bagay kapag nabinipisyuhan si Sara. Pangalawa, abogado ka, dapat alam mo na may pagkakaiba ang trabahong in aid of legislation na may plenary power, may lahat, unlimited ang power na pagsapina. Iba yung trabaho na impeachment, hindi yung pagsasagawa ng batas. Ang pag-impeachment ay specific na trabaho na espesyal na trabaho na hindi pangkaraniwang trabaho sa pagsagawa ng batas.
dapat susundin mo kung ano nakalagay sa konstitusyon natin. Sa Section 3, Article 11 ng Constitution, nagsasabi dyan na walang sinasabi dyan na magpatawag ka ng sabpina, magpalabas ka ng sabpina para magpatawag ka ng mga dokumento. Ulit-ulitin mo basahin ang Section 3, Paragraph 2, walang sinasabi. Maaring nung kukunin mo ang katwiran mo na, sa Section 3, Paragraph 8, mayroong binigyan ng kapangyarihan ng konstitusyon ang Kongreso na magsagawa ng kanilang proseso. Pero, ang nakalimutan naman ninyo, ang proseso ay gagawin mo na huwag kang lumabag sa kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng konstitusyon. So kung walang nakasabi sa konstitusyon na may subpoena power ka, ay hindi ka maglalagay. So ngayon, kung may nakalagay compulsory process sa konstitusyon, sa konstitusyon may compulsory process ba? Alamin natin. Tingnan natin. Tingnan natin ang ating 1987 Constitution. At titingnan din natin ang procedure, rules of procedure na ginawa ng House of Representatives. Ito. So, yan ang sinasabi niya, no? Pakinggan mo natin sandali. So sa tingin ko, hindi naman lampas. Itong dokumentong salin na ito ay material and relevant ika nga dun sa alegasyon na korupsyon. Kasi nga, kinakailangan ipakita mo na nakinabang yung presidente. Ang isang batayan dyan, kung yung kanyang paglago ng kanyang ari-arian o kayamanan, disproportionate dun sa kanyang sweldo o kaya dun sa kanyang legitimate businesses. Pangalawa, mas importante ito, DJ Tatcha, malinaw kasi sa ating Constitution, Article 11, Section 17, na yung SALN, in the cases of the President, Vice President, members ng Cabinet, Congress, Supreme Court, at Constitutional Commission, no? Yung matataas na opisyal. Okay, i-shortcut na lang natin yan. Ang kanyang katwiran, pwede din magpasalin. Actually, sa salin, wala akong problema. Kasi nang pumirma ang lahat ng mga opisyal sa salin, kasama na po sa pangako na bukas ka, payag ka na sa publiko ang salin. Maliban, nakalagay talaga sa Section 17 ng Article 11 na dapat isa publiko yan. Ang problema lang natin dyan, tinatago ng Kongreso ang mga salin ng congressmen. Tinatago ng Senado ang mga salin ng senador. Tinatago ng ombudsman ang salin ng mga ibang mga opisyal kasama ng presidente at ang vice-presidente. Natandaan nyo, naglabas pa kasi sila ng panuntunan, hindi basta-basta pwede kukunin ang salin. Nevertheless, ang gusto ko ipunto dito, hindi lang salin. Nagpasabina pa ng mga testigo na Madriaga, nagpasabina pa kung ano-ano na mga tinatawag na mga bangko. Hindi pwede magagawa yan. Yung mga Securities and Exchange Commission na mga record na mga korporasyon ni Sara Duterte ay pinatawag pa. So ang sabi ko lang dyan is, pag tiningnan mo ang ating batas sa Constitution, ano bang sinasabi diyan? Tingnan natin muna yung batas. So ito po yung batas natin. Buksan natin ang Constitution muna. Kasi ang Constitution pinakamataas na batas.
Okay, ito po yung constitution natin. Ito po yung 1987 Constitution. Yan kita nyo yan? 1987 Constitution. Punta tayo ngayon dun sa impeachment. That is Article 11. Article 9. Uy, nasubra. Article 11, Article 10. Ito ang Article 11. Section 3. Paragraph 2. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee, sa proper committee, Committee on Justice, within 3 session days thereafter. At yung the committee after the hearing ay magbibigay ng report sa kabuuan ng Congress, ng House of Representatives. At doon sila pagbuto-butuhan nila kung magkakaroon ba ng pagsampa ng impeachment. Walang binanggit diyan na subpoena power. So ngayon, ito, titingnan natin kasi may argumento sila na dito sa paragraph 8. The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out its purpose. So, anong ibig sabihin yan? May karapatan sila, ang House of Representatives, na gawa ng sarili nitong panuntunan kung paano patakbuhin ang trial. Ang trial, hindi. Yung impeachment proceedings. Kaya nga proceedings ang tawag dyan eh. So, ngayon, hanggang saan ngayon ang tanong? Ang kanila bang kapagyarihan ay nabinigay na magsagawa ng ng rules of procedure ay may kasama ba yung tinatawag na power to subpoena? Hanapin natin. So sa section 8, wala. Kapangyarihan lang masagawa ng proseso. Parang basketball, kung anong proseso, anong sundan, hindi pwede babaguhin ang role ng referee. Bagay hindi pa nagkalagitaan ng laro. So ito naman ay patungkol naman sa Senate. Shall have the sole power to decide when the President of the Philippines is on trial. The Chief Justice shall preside but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members. Ito naman, Section 5. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. In case of the verified complaint, resolution impeachment is filed at least 1/3. Ito naman 4. Na diretso lang, nagpirma na 1/3. Ang dami. Hatiin mo sa 3 ang member ng House, isa niyan sa hati, yan ang pipirma ay pwede na. Okay, iakit ko lang Tapos, sa Section 3, a vote of at least 1/3 of the members of the House shall be necessary to either affirm a favorable resolution of impeachment or override the resolution, the vote of each member. So, number 3 yan, paragraph 3. Ayan, tingnan natin section 2, paragraph 2. Ulitin, basahin natin ulit. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, itong kinakawi, sinasabi niya, after hearing. So, ang definition nila ng hearing ay nagsasama siya, kasama na daw dyan ang pagpatawag ng subpoena. So, ang tanong ngayon, may subpoena power ba? Yan ang sasagutin natin. So, ngayon, ladies and gentlemen, with due respect,
nagsisimula po ako sa basic law. Ang basic law po ay nagsasabi na kapag hindi binigay ang kapangyarihan, kapag walang sinabi ang konstitusyon, ay hindi pwedeng sasabihin gagawin ng Kongreso. Ang tanong, may sa nabasa natin, may binibigay pa ng kapangyarihan magpasampi na? Klarong-klaro, wala. Ang meron ng pinakamalapit ay hearing. So, anong ibig sabihin ng hearing? Ladies and gentlemen, kung pupunta ka sa piskal, hearing din ang tawag doon kung mayroong kaso na didinggin. Ibig sabihin ng hearing, didinggin. Ang power niya ay hearing, madidinig. Hindi ang power to investigate. Didinig lang sila. Wala silang kapangyarihan mag-investigate kasi kung may power to investigate, pwede ka na mangalap ngayon ng ebidensya. Ang sinasabi lang, the power to hear does not include the power to subpoena and investigate whatever that you can see, you can find there. Ang ibig sabihin din po, ang hearing, pakinggan lang nila kung ano ang ebidensyang nilatag sa kanila nang nagrereklamo laban sa isang opisyal na ini-impeach. In other words, bawal talaga ang magpasampina. Kasi kung pasampina ka, hindi ka na fair. Dapat fair kasi dapat patas ang congressmen kung mag-aakto sila as Committee on Justice members. Hindi ka pwede magsaside sa umakusa. Hindi ka pwede magsaside sa inaakusa. Dapat patas ka. At para maging patas, huwag mo na i-improve, huwag mo na dagdagan ang ebidensya na isinumiti ng nagrereklamo. Bakit? Kung papayagan natin yan, anong mangyari? Ganito lang po yan. Ang mangyayari po niyan ganito. Halimbawa, galit ka sa ombudsman. Ikaw ay congressman. Marami kang kasama na congressman na bubuto sa kung saan mo gusto sila pupunta, kagaya kay Romualdez. Kakasuhan mo si Boying Rimulya, kulang-kulang ka ebidensya. Sabi mo, ay wag na, hindi bali na kulang ebidensya ko. Hingiin ko na lang sa house. Sabihin ko lang sa kanila, magpasampina na lang kayo. Pasampina. Pwede ba yun? O, sampa ka kayo, halimbawa, ng rape. Kahit sabihin natin, alam mo na guilty si Rimulya. Kasuhan mo ng impeachment kahit wala kang kulang ka ebidensya. Pwede mo yung gawin na kausapin mo mga congressmen, ipasampina ang lahat ng mga ebidensya laban kay Rimulya? Ladies and gentlemen, I want you to fix your mind. Habang hindi pa na-desisyonan ng House of Representatives kung magsasampa nga ng impeachment laban sa isang impeachable officer o hindi, kung habang wala pang desisyon, obligado po ang mga member ng Congress na magiging patas. Wala pa silang desisyon eh. Ang desisyon naman nila, nakaangkla o nakasalig sa kung anong ebidensya ang ilalatag sa harap nila. At kapag sinabi na after hearing, ang trabaho lang na mag-hear, tumingin, ibig sabihin ng hearing, tingnan mo mga dokumento, tingnan mo testigo, pakinggan mo kung ano sinabi ng testigo. Hanggang doon lang, wala ka na dapat cross-examination. Hanggang doon ka lang. Wala ka ng examination, walang cross-examination. Kung may clarificatory question, doon ka na magtatanong, i-clear mo lang, clarificatory question. Doon ka na magtatanong sa mga ebidensya na binigay ng nagreklamo. Hindi ka na pwedeng lumabas sa mga ebidensya na binigay ng nagreklamo. In other words, I conclude, the Constitution does not give the committee and the entire House of Representatives the power to subpoena. The power to issue tawag namin compulsory process. Yan ngayon
ang ini-insist ko. Ngayon, sabi na, hindi, kasama ang hearing, kasama yung subpoena. Well, the most that you can say ay malabo. Ibig sabihin, may duda. Kaduda-duda kung talaga ba nag-intention ang Constitution na may bigay ng kapangyarihan sa iyo na magpasabpina. Ladies and gentlemen, basic is the principle that says that if there is the silence of the Constitution, whether that power is given to another, that means that the Constitution does not intend to give power. Hindi po ma-interpret ang Constitution na the silence of it allows you to do. Halimbawa, ano yung example natin yan sa Constitution? Nakalagay sa Constitution na tanging, halimbawa, tingnan natin itong qualifications ni Erwin Tulfo. Nakalagay sa Section 3, Article 6, ang walang sinuman ang pwedeng maging manilbihan na senador kung siya ay hindi natural-born Filipino, number 1. Number 2, kung siya ay hindi o di kaya mas mababa pa ang edad sa 35 years old. Siya ay hindi residente ng Pilipinas so continuously for, tingnan natin. Dali lang. Hindi ko alam kung 10 years o 4 years. Tingnan natin sa Section 6. Section 7. Suffrage. Ito, Section 6. Section 3. Ipakita ko muna. Ito po yung Constitution para makita ninyo. Alam nyo kung anong binabasa ko. Section 3, Article 6, no person shall be a senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines, and on the day of the election is at least 35 years of age. Marunong bumasa sa mulat at rehistradong botante at residente ng Pilipinas for not less than 2 continuous years before the election day. So, yan ang sinasabi. So, ibig sabihin, anong silent yan? Nakalagay, silent siya na silent siya sa kung anong kurso dapat. Kasi ang requirement, able to read and write. So, pag able to read and write, ibig ba sabihin yan, bawalan mo siya dahil mahina siya, madububo siya? So, ganun po yung ganun ang ibig sabihin, kung silent ang Constitution, hindi mo pwede dagdagan. So, silent ang Constitution kung binibigyan pa ng kapangyarihan na magpasabpina. Ang nakaklaro na sabi, hearing, may power sila to hear. But the power to hear is the power to pagdinig. Magdinig, hearing. At the power to see, gagamitin mo pa, hindi mo naman kayo madinigyan kung hindi mo nakikita. So, the power to hear and see. Limitado ka na dyan sa kung ano lang makita mo at ano mapakinggan mo. Wala sinasabi dyan na tulungan mo magsabpina, tulungan mo ang nagrereklamo laban sa isang tao.
kapariha din po yan sa prinsipyo ng Brady versus Maryland. Isang desisyon sa kaso sa Supreme Court ng United States of America. Hindi kaya SCOTUS. Sinabi ng SCOTUS na bawal itago ng prosecutor ang ebidensya na pabor sa akusado. Halimbawa, ikaw piskal, si Luistro piskal sila sa dito nag-imbestiga laban kay Sara. Kung may makita silang ebidensya na pabor kay Sara, sinasabi bawal. Kaya ba nila ilalantad ang ebidensya pabor kay Sara? Kumugalit sila kay Sara? Sa utos po ng SCOTUS, Supreme Court of the United States, na bawal sa due process right na i-withhold mo, na itago mong ebidensya na pabor sa inakusahan. Kaya dito, hindi po kayo pwede magpasabpina. Kailan ba ang sabpina? Nandun lang sa korte na yan. Pag umabot na sa Supreme, sa Senate as impeachment court, sila na lang magpasabpina niyan. So ngayon, sinabi ni Attorney Domingo Cayusa, Attorney Cayusa, alam ko na wala kang basihan. Nagsama-sandal ka lang sa iyong pagkaintindi. Pero dapat sana sensible naman pagkaintindi mo. Anong basihan mo? Number 1, hindi mawawala ang due process rights. Nagsasabi siya na walang sinumang tao ang maaring patayin, life, na maaring ikulong, liberty, at maaring kumpiskahin ang kayamanan, property, kung walang proseso ng batas. Nakita mo na, ang pagpalabas ng sabpina ay isang bagay na makapag-prejudice, makapagbigay ng sakit ng damdamin kay Sara Duterte. Kaya may prejudice na. Kaya babalik ka ngayon sa Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Kaya hindi ka pwede magsabpina. Kasi walang batas na nagsasabi na magsabpina ka. The only thing that you can do is to hear. Not to search and destroy. Kasi kung search na yan, kumuha ka ng, saan ba tayo kumukuha ng kapangyarihan? Saan ba kumukuha ng kapangyarihan ng mga pulis at saka NBI para maghalughog sa bahay? Hanapin lang cheque ni Sara Duterte. Sa konstitusyon, nag-utos ang konstitusyon natin na no search warrant shall issue except upon probable cause to be determined by the judge. Kaya bawal yan sinasabi mo, Domingo Cayusa. Ang SALN, naglalamad yan, parang kinukuha mo na nag-search and destroy ka. Although sinasabi sa Section 17 na dapat for public consumption. But then we cannot deny that the Ombudsman has issued a ruling that no one can get a copy of the SALN unless may exception. Hindi, ibig sabihin, hindi automatic yan, Attorney Cayusa. Malabo, di ba? Malabo. Ngayon gusto nila, bloodbath. So ito naman, actually dito sila nagbabase sa kanilang rules of procedure. Nakalagay dito sa rules of procedure ng House of Representatives na pwede sila mag-compulsory process o di ka magpalabas ng tinatawag na sabpina. O ito po, Section 7, Submission of Evidence and Memoranda. So mag-cross-examine daw, cross-examine. Tapos, may tinatawag pa dito na report and recommendation. Okay, dito. Ito, sinabi nila sa if the committee finds that sufficient grounds for impeachment exist, the committee shall conduct a hearing
The committee through the chairperson will limit the period of examination and cross-examination by any members of the Congress. Bawal nga examination at cross-examine. Hindi binigay sa inyo na power. Mag-hear lang kayo. Clarificatory questions lang pwede. Hindi pwede mag-cross-exam pa kayo. Next, the committee shall have the power to issue compulsory process subpoena para ipapuntahin ng testigo at i-produce ang mga dokumento. Hindi nga nakalagay yan, Diyos ko. Hindi nakalagay sa Constitution, kaya null and void yan. Unconstitutional yan ang ginawa ninyo na Section 7. Kaya dahil nakikita ito ng mga tao, ng mga obserbante ng mga tao, nagkaroon kasi mula ng 2024 hanggang ngayon, ang tao nagiging, nagiging mapagbasid. Marami ng tao inalam na kung ano ba talaga ang istorya nito sa impeachment. Noong 2024, ladies and gentlemen, 41% lamang na Pilipino ang ayaw matuloy ang impeachment. Pero ngayon, 53% ayaw matuloy. Ay gusto na, hindi na wag na ituloy. Bakit? Ano ang rason? Ang plausible na rason ay hanapin natin. Alam mo, ladies and gentlemen, yan po ang lumabas sa pinaka-latest na survey na ginawa ng WR numero. Sinabi ng WR numero na 53% ng mga Pilipino ang ayaw i-impeach si Sara. Okay, tingnan natin, ha. Ito. Ito ang balita ng ABS-CBN. WR numero poll survey, 53% reject Sara Duterte impeachment. Yan ang very clear. Tapos, tinanong din sila, sinurvey din sila, kung ilan sila ang buboto sa mga presidential. Number 1 si Sara, 35.9 or 36% ang buboto. Number 2 si Rapi Tulfo, 18%. Tapos si Leni, mga 15%. Iba mababa na. So bakit naman 36% lang pala gustong buboto kay Sara? Bakit mas marami ng dihamak ang ayaw matuloy ang impeachment kay Sara? Yan ang tanong ko ngayon na gusto ko bibigyan ng kasagutan. Number 1, nakita din na kahit anti-Sara, nakita din nila yung mga patas ang utak na maling-mali, wala talagang ebidensya laban kay Sara. Hindi naman po pwede maging ebidensya yung Merigis Piatos. Kasi sikreto ngayon, secret funds ngayon, hindi mo pwede buksan kung sino ang tao pinagbigyan ng pera sa confidential fund. Nagpasapida pa sila ng Philippine Statistics Authority ng mga chairman para ilatag mga pangalan na nilagay ng mga intelligence officers ng mga pangalan kung piki, kung totoong tao piki. Akalain mo mga kabubuhan nila. Kasunod na kabubuhan nila, hindi pa tapos na nag-audit ang kuwa. May proseso pa. So, ibig sabihin, kinokontra nyo. Kung ikumpara mo naman sa ginawa sa kaso laban kay BBM, ang rason kung bakit binasura nila ang impeachment na reklamo laban kay BBM ay sapagkat yung isang reklamo na pagpa-aristo ni BBM kay Duterte ay hindi pa raw tapos sa Supreme Court. Hindi ganun. Ito, hindi pa rin tapos sa COA, Commission on Audit. Kaya, yung mga nakikitang ito ng mga tao, yan ang nagbigay buhay kung bakit dumami ang kumukontra sa impeachment. Alam nila, circus lang ito. Politika lang lahat ng ito. Walang halong legal na usapin dyan. Alam nila yan. At saka hindi mo maaaring mapatunayan. Wala kulang-kulang sila sa detalye sa pagbanggit kung paano binulsa ni Sara ang pera sa confidential fund.
Ngayon, nakita ninyo, attorney kayo, nakita mo na, the power to hear does not include the power to subpoena. In other words, tama lang ito na ideklara ng Supreme Court na null and void ang Section 7 ng House Impeachment Rules. House Rules on Impeachment Proceedings. So number 2 na dahilan kung bakit dumami dyan ay tumataas ang krudo. Gasolina. Nakita ng tao, wala nang bumibiyahe ngayon. Akala niyo ba impeachment pa tinitingnan ng tao? Mas gusto ng tao titingnan paano babagsak yung presyo. Ang ginagawa niya, pagbagsak kay Sara, hindi presyo eh. Ngayon, tingnan natin po yung resulta ng survey nung nakaraang taon. Ikumpara natin sa ngayon. Ang layo ng pinanggano. Ang layo ng tinalon. Sobrang dami. Majority ang gusto. Ayaw na ng impeachment. O ito naman. Sinasabi. Title na ba yung title dyan? Pinoy's closely divided over BP Sara impeachment. Kailan ito pinalita? March 15, 2025. Last year. Noong last year, 40%, 45% ang ayaw ng impeachment laban kay Sara. Sa survey ito ng Pulse Asia. Tapos, nagpapakita, ang gusto i-impeach si Sara ay 26% lang. Tignan naman natin ngayon ng resulta ng ibang survey. Ito naman, SWS. January 8, 2025, SWS survey. 41% ng Pilipino, mataas pa nun ha, 41% ng Pilipino gusto i-impeach si Sara. Eh bakit bumagsak? 4 in 10 Filipinos are supportive of the impeachment. Ngayon, ang against, 35% lang. Ba't bumaliktad? January, 35 ang gusto ibasura ang impeachment. March, nagbuwan na yon 2024 at 2024 pala ito. March 2025 ay 41% na ang ayaw magkaroon ng impeachment. Ngayon, 2026, 53% ang ayaw ng impeachment. Resulta po yan na namulat ang tao kung ano mga ebidensya pinakita nyo na hindi man ang kapanipaniwala. Magsasayang lang ng oras tayo. Tapos patawag niyo si Madriaga. Ano meron kay Madriaga? Ladies and gentlemen, nagpapakita lang po ito na mas gusto ng tao ayusin ang problema sa ekonomiya. Biro mo, 36% lang ang gustong bubuto kay Sara kung tatakbo man siya ng presidente sa ngayon. At ngayon ang butuhan. Pero ang ayaw na ma-impeach Sara ay 53%, napakarami. So, hindi ko sigurado yung sinasabi na 3 o 4 West Wing na yan. At tinitingnan ko lang yan. I do not know how true it is. Pero in fairness naman sa kay Bongbong, nakikita ko naman ang kanilang mga video na andyan siya. Let us see what happens next. So, Antonio Montemayor, binayaran eh. Sino bang binayaran? Binayaran mo 53%? Sumbong kita kay Romel Bingson. Binayaran ang 53%? Saan kukuha si Sara ng pera? Si Meng, no more argument. Impeach Sara. Ay, bakit no more argument? Ayaw na nga 53% eh. Ikaw na may gusto eh. Sabi naman, ikaw lang kayo lang may gusto. Ibang tao, karamihan ayaw na. Elvira Simana, matipid lang mag-asawang Duterte kaya
nakaipon naman ay hindi naman kalakihan ang kanilang nakinita. Hindi kagaya kapareha kay Romualdez, 450 million. Nagsimula siya. Sa ngayon, 3 billion ang kinita. Si Marcos, nagsimula 203 million ang salin. Ngayon, as we speak, 1.4 billion. Grabe. So Elvira Santos, kung wala kayong ebidensya na nagnakaw Sara, unfair na pabilyon ninyo ng bank accounts niya, tama man. Antonio Mantimayor, damuho yan si Sara. Ay, sabi mo lang yan, damuho. Wala ka namang ebidensya para sabihin mo maging damuho. Erlinda Manuel, impeach Sara. Oh, wala ka namang ebidensya. Crispo Ilma, magkano tinanggap mo engineer? Wala po akong tinanggap na pera kahit piso. Ikaw lang siguro mga utak ninyo biya. Utak niyo talaga, mga bubo talaga kayo. Hindi niyo nakikita yung mga paglalabag ni Bongbong Marcos na kinakampihan ng mga kakamping at saka dilaw. Yung pagnanakaw ng mga maleta, kinakampihan niyo pa. Mga porbida kanyones kayo. Sino mas? Tapos Ali, napakabago mo, bubo ka, tanga ka pa. Ay, ikaw ang gago, ikaw ang bubo. Kasi kumakampi ka sa kamatan. Elvira Sibana, unfair para sa lahat ng tao. Nagdududa ka lang na marami akong naging pera. Ipakita ko na, bank accounts. Ay, hindi pwede. Wala yan. Imelda Panaligan, may talent po ang dalawang aso na yan. Kaya todo kuda laban kay BP Sara. Ganyan po, binuking pa ni si BP Sara. Solomon Dicano, tumigil ka na. Kusing, laos ka na. Kung laos na ako, di bakit ka nanonood dito? Huwag ka na manood dito. Romel Bingson, madami kasing mga abogadong matatalino na nami-mislead ang tao. Kaya ikaw ang napanood ko, doktor. Pero mali-mali ang sinasabi nila. Yung Jesus Falses, punyeta. Sinasayang mo lang ang pera binayad namin ni Romel Bingson sa iyo sa pag-aral mo sa UP. Mga buwis binabayaran namin. The Filipino Innovator. Tama ka, attorney. Bull. Totoo yan. O black. Papiluka ka na lang. Ay, bakit ang magpapiluka? Ikaw, ang mga nagpapiluka, yung insecure sa kanang mukha. Sheila Mayumi. Magandang hapon po, Doktor. Ampit. Duterte Forever. Edward Lacson. Jenny Rican. Argo. Oo nga, kulang-kulang ebidensya. Anyari TV, we believe, Sir Toto Wisdom. Salamat po. Robin Bingson, Dr. Toto. Sabi ng House Committee on Justice, may sufficient form substance na daw. Tanong ko lang sa Iswar, bakit hindi pa nila ipasa? O nga, substance, iakyat nyo na sa Senate. Anchor, Channel TV. File ka rin ba, Doc, ng pahinto impeachment? Ay, hindi na ako pasampa na. Marami na sila. Di kaya kung may pera ako, magsasampa ako. Pero wala akong pera eh. Dami-dami, magkaganito ang bansa dahil sa ambisyon na walang hiyang si Martin Tambaloslos. O to, nagsimula lahat kay Tambaloslos ito eh. Nag-away si BBM at saka si Sara dahil kay Tambaloslos. May bubo talaga na nandito kaya kahit ano na lang sinasabi, gunggong ka din. Gunggong ka din kasi nandito ka. Argo, as usual, agree na naman ako host. Salamat. Donald Sereno. Donald Seren pala. Akala ko si Donald Trump. Didisit. Bakit didisit? Tawagin mo lang ako didis. Huwag didisit. Kasi kung didisit mo, ibig sabihin, mas matalino ka pa sa akin. At ako ay pang dumi lamang ng tao. Di ba? Unfair naman sa amin yan. Didiscriminate mo kami ng mga DDS. Huwag mo kami tatawaging DDS kasi ikaw siguro tawagin kitang bobo. Masakit sa'yo, di ba? Conrado de Leon, pumunta ka sa Congress sa 24 doon sa... Bakit ako pupunta ron? Ano gagawin ko ron? Bibigyan mo papasahe, Conrado de Leon? Mga pilosopo talaga kayo. Cynthia Gabriel, wala kayong ibang alam kundi mga pilosopo. Honda Vega, maniwala sa sinasabi nitong pisot na to, mga gunggong. Ay sabi niya, putay mo. Erickson Marcelo, so what? Yosia, Zonaya, Tuhan, Kausing, nakadilap ka siguro putay ni Inday. Ay, bastos pa ang sinasabi mo. Rogelio Dominguez, hoy, hindi ikaw ang tinatanong. Huwag kang mangialam kasi ipal ka lang. Sino sinasabi niyo po? Edwin Balahadya, aba, himala. Iba ng tono ni Kalbo.
Dati lintik tirahin si Duterte. Tinitira ko si Duterte dati, totoo yan. Naniwala kasi ako doon na maraming mga bagay ng pagkakamali. Pero ang akusado, lahat ng akusado po Edwin Balahadja, may rason na respetuhin ang kanyang karapatan. Ang tawag dyan, rights of the accused. Nung hinuli nila si Duterte, na walang warrant of arrest at pinatapon sa dihig, doon ako nagalit. Batas na natin ng Pilipinas ang binababoy ninyo. Tapos ikaw, hindi mo nakita yon, ibig sabihin baboy ka. Edwin Balahadja, di ba? Franklin Cailo, tumatanggap yan boss ng malita. Malamang. Jesse Padilla, normal lang basta didisit na maging tanga at bubo. Ay, tanga ba ako? Bubo pa ako? Ikaw, Jesse Padilla, mas tanga ka kasi kinakampihan mo, nagnanakaw ng mga mali-malitang pera. Oh. Mas bubo ka. Franklin Cailo, may trial kapag nalalaman. Ay, trial sa Senado lang yun, wala sa Kongreso. Jesse Padilla, impeachment, iba sa krisis. Iba sa krisis, naggagalit ng mga tao sa krisis, impeachment ka pa dyan. Edgar Nacion, Dr. Toto, good afternoon po. Resti Etrusio, shout out, attorney from Victoria, Australia. Shout out sa Victoria, Australia. Diyan kay Lando Catigdrilla. Kuya Boy, bigla na naging DDS. Gusto mo na rin sumabit sa barko? Bakit biglang nadidiis? Ang gusto ko naging didiis ako sa ngayon kasi kayo! Kinakampihan pa niyo mga kawatan, mga putang ina kayo. Bernard Magtibay, San Joaquin, Iloilo. Wow, baayong hapon sa San Joaquin. Yan ang problema sa inyo. Kinakampihan niyo pa yung mga nagnakaw ng maleta eh. So, Rod Minjula, ay bugok, halata kang bayad. Ay, hindi po ako bayad, Sara. Pasensya ka na po. Wala ka na bang ebidensya? Sorby lang yan, hindi warm body, sabi ni Ronel. Altia Gesta, ang mga kawatan dapat litisin, politika lang yan. Impeachment, sabi niya, may evidence din na against Martin. Wala. Meron, maraming ebidensya. Dami-dami, mali-malitang ebidensya. Trilyon-trilyon ninakaw, tapos hindi kinakasuhan. So, Santibigar, bayaran nila pag presidente si BP tapos. Ronel, isa pa, malita, hindi totoo. Totoo yung malita. Maputakin na mo, sampalin kita pa, makita kita eh. Pag hindi ka pa maniwala doon. Susan Tibigar, personal yan. Si Mang Toto, kampi. Ay, mas maganda pang killer kaysa magnanakaw ng trilyon-trilyon. Ha? Prangkahin ko na kayo. Joselido Orindain, Luis Tro Locaret, Susan Tibigar, kaya Bravo Sara, siyempre. Robbie Santillan, marami lang kasi takot pag si BP. Takot sila para makulong sila kagaya kay Ronel, takot yan. Maraming negative comment. Hindi, siyempre, maraming binabayaran si Claire Castro eh. 2.4 billion pa naman ang gagamitin pambili sa mga troll. Andrea Guico, watching from Singapore. Argon, dami troll ngayon. Host, panic mode na sila. Bang Toto, hindi lang ikaw nagbayad sa tuition ni attorney. Yes, kami rin. Kami rin. Tayo na nagbabayad na ng tuition ng mga taga-UP graduate, mga walang kwenta, mga putang ina. Iskribamos, naniwala ba kayo sa abogado nito na disbar? Ay, siyempre, nasa kanila kung maniwala. Ikaw lang nga hindi maniwala, huwag ka na magdamay ng iba. Angkor Channel TV, from Cotabato to Davao del Sur, ni Bata, wala ako nakita na pabor kay Bubong Marcos. Tama po. Sabi ng mga Maranao, sabi na, si Saranao, dadun, BBM, dadun. Rodel, sino kaya magpapanik? Kayo. Sulay Kamacheks. Mga adik lang ang gusto magpa-impeach kay Sara. Tama ka. Escrabamos, didisit naman talaga. Ano kung tatawagin mo lang kung didiis, wag naman didisit. Pakiusap lang kasi pag tinawag mo kung didisit, para kang nagdi-discriminate. Ganun po yun. Sheila Mayumi, hayaan mo sila, Dr. To, mga anti-DDS. Alan Aquino, lahat ng tao matatalino, matino at may prinsipyo. Dati, kung nakadikit kay Duterte na nawala ng bait siguro sa pera, ay, huwag ka na magkwento. Kwento mga kasinungalingan, Alan Aquino. Do not tell me that. Tell that to the Marines. Jennifer Libor, let's just watch tomorrow. Tomorrow? Bakit anong tomorrow? Lunes, bukas, ano ka ba? Sa Martes pa yung hearing.
Ronel, o si Alan Tebelen, kahit si Suar Plenary, hindi na sila makakuha ng 1/3 votes. Ha? Ito lang sa akin, pag pinilit nila, delikado sila. Philip Lim, ang impeachment ay tungkol din sa corruption ni Sara. Ha? Yung corruption ni BBM dapat. Argo, like and share to you guys para mas marami makarinig kay host. Hank Erion, DDS ka na ba? DDS na po ako! DDS! Oh, kasama kami ni Atty. Tebelen dyan. Philip Lim, sabi mo bawal magbura sa comment. Okay lang ngayon, tatanggapin ko magbura kayo. Sige lang, okay lang. Tinawag na ako kalbo, okay lang sa akin eh. Maniwala lang ako, Galita, kung may pakita. May ebidensya na nga eh. Tarantado ka talaga. Eh, ano pag gagawin na sa malita kung walang naman yun? Itatapon yun. That, ano lang, logic lang yan. Kung may utak ka, anong gagawin sa malita kung walang naman? Argo, kalmado, please. Engineer Toto, pa-shout out sa Zamboanga City. O Zamboanga, buenas tardes a todos, Zamboangueños. Tapos, Philip Lim, 1016. Lahat ng corrupt dapat kulong. Kahit isang balita lang. Siyempre, kahit envelope lang nakuha eh. Raymond Soriano, sa palagay mo ba kung dito sa Pilipinas litisin si Duterte? Yes, kayang-kaya. Bakit hindi? Pahiya si Ronel. Jim Otot, di pa ba nahuli kalbo na ito? Ay bakit mo ipahuli? Wala mo kung hindi kasalanan. Eduardo Abuan, kaya ka na disbar. Hanggang dyan na kayo sa akin. Sabihin, disbar ka. Wala na ba kayong argumento? Ronel ha, para kang si Glenn Chong, mahilig sumampal. Hayaan mo, sinusunod ko. Idol ko si Glenn Chong eh. Philip Lim, picture pa ng malita, madali. Midali ginagawin. Picture lang ginagawin. Bakit ka pa maghirap ng paggawa ng picture kung hindi totoo yan? Ganun lang ko simple. Minaniwala kami kay Addis Attorney, Dr. Engineer. Addis Attorney, Dr. Engineer Singer. Akala ko Attorney Disbarred Engineer Singer. Argot, tinatawanan ko lang si Toto, no? Okay. Emhan Metal, puro kayo fake news. Sino bang fake news mo? Si Alan Tebelen, wala bang isang buwan bago na presidente natin, mabuhay si Day Sara. Oh, yan. Baka totoo yung namatay siya. Naku, patay kayo. Ronel, bagay magtandim si Toto at Banat Bay. Okay lang kung gusto ni Banat Bay. Problema, nag-away kami dyan tungkol kay Bantag eh. Tapos, bakit hindi magkaso kayo sa kay versus BM? Tingnan nyo lang. Ay, si kay Mr. James C. Pwede ba padalhan mo ako ng pambayad sa bukas? I-file ko lang petition ko laban kay BBM para ibuhayin ng impeachment laban kay BBM. I-file ko lang sa Supreme Court. Nakahanda na po. Sunod, tinatabo ko yung kaso mo. Ano nangyari kito to habang nangyari sa nilipat? Ay, hindi. Ang panindigan ko po, Hank, nandyan lagi. Para ako sa batas. Ang batas po ay tinatapakan at binabali ng mga grupong BBM at makadilaw. Bakit hindi na ipaglaban yung binabasura ang ating batas laban sa aresto? Tanging utos lamang ng korte natin ang pwede makapag-aresto. Bakit inaresto ni si Duterte? Grabe kayo. Raymond Soriano, madali lang sumali o umanib sa DDS. Qualification, kailangan tanga ka, bubo. Ay, tanga ba ako? Bubo ba ako? Sino mas matalino sa atin? Pero salamat naman ako na nanonood ka sa bubo. Sige. Kung tanga at bubo ako dahil DDS ako, anong tawag mo sa taong nanonood sa tanga at bubo? Sige nga. Jorem, 1,001% naniwala kami kay Kamsat Doc Engineer Toto, solid Duterte forever. Mga Kamsat, Lawrence Piña, Florida. Sabihin mo kay Sara, sagutin na lang ang kaso niya. Ay, bakit ka magsasagot sa kaso? Kakatayin ka doon. Sa Senate na lang sila mag-antay. Sa Senate doon siya sasagutin. Jose Alan Mendez Tebelen, mga bubo kasi yung mga baser mo to. Robert Bingson, sigaw sila ng sigaw, impeach. Bakit di pa nila dalhin sa Senate, isampa na sa Senate Impeachment Court kung gusto nyo. Doon tayo magkaalaman. Pinang Ramos, dati, pinaglalaban mo si Percy. Pinaglalaban ko naman si Percy. Anong kinalaman ni Percy pagiging disco? Hindi naman si Digong na pumatay kay Percy Lapid. Di ba? Kung tawag na si Percy Digong nyo, wala yun. Hindi ano yun.
Hindi mag-matter 'yun. Ronel, kakanta na kami ni host Pilipinas Duterte. Duterte pa rin ang Pilipinas. Duterte pa rin. Ronel, Kalya, Buka, Ali, Toto, hehe. Ganun ba? Gemma Raffle. Manong Kalbo, nanood ka na lang ng impeachment sa Martes. Hindi ako manood. Manood naman ako at alamin ko. Pupunain ko sila. Puro kayo uto-uto. Pakita na lang kayo ng malita. Ang malita, dami-dami ng malita. Ayaw pa nyo maniwala. Dadada, may evidence na para kayo against Martin at Bibi. Marami pang ebidensya. Tapos, Bangkor, Channel TV, ang sinasabi nila sa corruption ni Sara, yung ebidensya na lang walang utang na loob sa Davao City, kaya't 5 bangag. Ay, dadada, pag against Duterte, nabayad na agad ni Auntie Claire. Si Auntie Claire, may budget kasi sila, 2.4 billion. At saka, bistado na yan, na meron silang troll. Kalmado playlist. Huwag mo pansinin mga troll, sir, okay lang. Di kailangan din tirahin eh. Honda Vega, cook, abnormal, ugok. Sino naman sinasabi? Huwag ka naman magiging normal naman salita mo, Honda Vega. Kasi puro pilosopo eh. Emhan Meta, para ka sa batas, bakit hindi mo pa impeach Sara? Wala namang kasalanan si Sara. Bakit ko siya impeach? Wala siyang kasalanan, wala siyang ninakaw. Mabuhay. May laro ba, Ginebra, mamaya? Dadala, mawala na ba kayo? Nawala na po ako sa bunyog. Inalis nila ata ako. Wala akong alam kung bakit ninalis nila ako. Hungry, abogado ka, Katoto. Hindi mo na ba naintindihan ang tamang proseso? Abogado ako, nalaban ko, natanggalan ako lisensya, pero mali ang proseso. Alam ko na mali ang ginagawa ng Luistro. Aman Metal, nanood kami sa inyo para i-correct ang mga katangahan nyo. Anong katangahan ko? Kayo ang mga tanga. Paano mo nyo ako i-correct? Tama naman ako. Angkor Channel TV, mag-ambag-ambag kami, Dok, para buhayin impeachment ni Kawatan. O yun nga, pambayad ko lang, 10,000 lang naman kailangan ko eh. Para ibabayad sa Supreme Court. Sana mabigyan nyo ko sa GCash ko. Makatulong na kayo sa akin. Ito po yung GCash ko. Kasi bukas ng umaga ko isasampa sa Supreme Court ang kaso na buhay ng impeachment laban kay BBM. Yan pong aking GCash. If you would so mind, kasi malaking bagay sa akin, 10,000 mawalan, may mga papel pa ko gagamitin, magbabayad pa ko sa LBC at papunta pa ng tao. Siguro mga 20,000 lahat ang gastusin ko. Ang iba, ang trabaho ko, ako na lang wala nang bayad dyan. Sa akin, akong gagawa mismo eh. Tapos, Ronel, maganda yan Toto, para if dumalo ka sa Justice Committee, sana, sige, patawag nila ako kung gusto nila. Hindi po ako mag-mental block. Matalinong tao ito eh. Nasaan ang hiningi mo noon para kay Tulpo? Andiyan na! Nag-file na ko ng motion for reconsideration ng isang kahapon. Isang araw. Okay? Ronel, maganda yan Toto. Kaya para dumalo sa Justice Committee. Tapos sino pa, Emhan, Metal, kaya ang maraming tulol, puro kayo, chismis. Si Alan Tibihilin, gago ang mga naghakot ng sinasakay sa helicopter na Malacanang kung hindi, totoo. Sino ka naman gagastos ng sa aeroplano na magsakay ng malita kung hindi walang naman malita? Sabi ni Atty. Tibihilin gago ba naman yan? Magbibitbit ng malita, ilakakarga sa helicopter, walang naman. Terminal. Yan nga timawang Pilipino na nagpapagamit sa mga tiwaling politiko parang apektado ang lahi nila sa korupsyon. Kung sino man timawa, sinasabi mo, hindi ko alam. Sige. Bakit ang isi walang hatol about aresto kay Duterte? Ay, wala pa. Inupuan pa hanggang ngayon. Matagal-tagal na, wala pang desisyon. Buhit Kero. Bakit wala kasalanan yung pagbabanta ng buhay? Wala, hindi naman pagbabanta yun. Warning yun. Naku, patayin mo ako, papatay, galing kita. Hindi pa pagbanta yun. Walang krimen. Tanong mo sa lahat ng abogado. Yung mga nagsasabi lang yan, galit lang kay Sara. Gusto lang tanggalin si Sara. Ginagamit nila ang isang bagay na hindi naman krimen. Ay, mga kupal, mga graduate ng UP. Si Ligutan, nagsasabi, professor sa UP. Pera namin ang ginagamit sa pag-aral nyo sa UP. Si Dino De Leon,
Si RG sino? Gibara ba yun? RG Gibara. Sino pa ibang mga taga-UP? Si Antonio Carpio. Sino pa iba? Marami mga taga-UP. Pero ang ibang taga-UP maayos naman. Ang ibang taga-UP na hindi maayos si Boying Rimulya. Tangina. Hank Crinon. Katoto, nag-unsubscribe ba ako sa iyo? Nasa iyo yung kung mag-unsubscribe ka, wala po akong problema. Mali pong ginagawa ng kwan. I beg your pardon, mali po kayo. Kung maghiwalay ka na sa akin, ang panindigan mo ay kwan ka, kabubuhan at kakampi ka sa magnanakaw. Ganon lang po, Hank Irion. Salamat naman at naging subscriber kita minsan. Esclavamos, naku, huwag kayo magbigay dyan kay Toto Gcash sa scam. Ay, Gimarapol. Kaya, nga na-impeach para malaman natin, ay, Rolay Makachecks. Hati tayo, idol, sa 10K. Pangbayad din ng ilaw at tubig. Salamat po. Ay lang po, magbigay lang kayo kung gusto nyo. Abusado yung si Luis Tro dahil wala silang right mag-preliminary investigation o mini trial. Kundi tingnan lang kung sufficient bank forms. Tingnan nga nila kung may ebidensya. Okay ba? May paglaban ba na ganun lang? Hindi na sila pwede magpasabpina. Fortunato Bahunsua. Sa Toto, line up ka ni Sara sa 2028. Mag-apply ka na. Ay, kahit hindi na ako mag-senador, okay lang sa akin yan. Jose Lido Orendain, Carpio Bobo, Jose Alan Tevelen, attorney, mahirap ang ipag-usap sa mga walang alam. Ronel, may history na nga talaga Sara nag-utos pumatay. Ay wala, asan mo nakita? Wala ka naman ebidensya na nag-utos siya. Terminal, yung mga timawang vloggers ni McCoy, attorney, parang di apektado ang lahi nila sa korupsyon. Ay nakatanggap Subuhit Kero, bakit sinabi niyo po na pinatay daw patayin ni si Bibing? Wala, hindi nga totoo yun. Warning nga yun. Hindi nga tawag na grip threats yun. Maraming salamat po. Pakibigay lang ako na tulong ka lang kayo kung ano ang itutulong nyo. Bukas isasampa ko po yung reklamo sa Supreme Court na ipabuksan ulit ang impeachment laban kay BBM. Kasi mali ang ginawa nila. Kinampihan na double standard ginawa nila ni Luis Tro. Okay? Maraming salamat po.